Akong gihangyan tanan sa pagpanido, kung akong may hatag pastor, ang magbasa sa Quran. Kaya may bungkat sa atong pamalandungan ang pulong sa Diyos. Makita sa Acts chapter 26. Tungsabitan sa verse 1 up to 23. Buhat Kapitulo 26, yugod sa verse 1. Ngayon din Then Agrippa says unto Paul, Thou art permitted to speak for thyself. Then Paul stretched forth the hand and answered for himself. I think myself happy, King Agrippa, because I shall answer for myself this day before thee, touching all the things whereof I am accused of the Jews, especially because I know thee to be expert in all customs and questions which are among the Jews. Wherefore, I beseech thee to hear me patiently, what my manner of life from my youth, which was as the first among mine own nation of Jerusalem, know all the Jews, which they knew me from the beginning, if they would testify that after the most straightest sake of our religion, I live a Pharisee. And now I stand judged for the hope of the promise made of God unto our fathers, and to which promise our 12 tribes instantly serving God day and night hope to come, for which hope sake King Agrippa, I am accused of the Jews. Why should it be thought a thing incredible with you, that God should raise the dead? I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth, which thing I also did in Jerusalem, and many of the saints did I set up in prison, having received authority from the chief priests when they were put to death. I gave my voice against them, and I punished them oft in every synagogue, and compelled them to blaspheme. And being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities. Whereupon, as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests, at midday, O king, I saw in the way a light from heaven above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, whom thou persecutest. But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision, but showed first unto them of Damascus and at Jerusalem and throughout all the coast of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God and do works meet for repentance. For this causes the Jews caught me in the temple and went about to kill me. Having therefore
obtained help of God, I continue unto this day, witnessing both to small and great, seeing none other things than those which the prophets and Moses did say, that say should come, that Christ should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should show light unto the people, unto the Gentiles. Ang Diyos magpanalangin sa mga pulong at ibasa. Mag-ambot ha. Sa libaw ng mga Diyos, nagpasalamat kami nining adlaw nga Domingo, nining kabutagon na nagkahiusa ang imong mga anak, lawas ni Kristo, ang Iglesia. O sa gihapon kami nag-ila sa among head, ang Ginoong Kristo, na ang tanang instruction gikan sa imong pulong, kini mo yung kinabuhi, kini mo yung maintain sa among existence na magkapahimok nimo. So salamat sa kaluwasan o bisan pa sa among continuous nga pag-fellowship o sa pagpamalandong sa imong pulong, kini mo ay garantiya nga kami mo lungkad, mo persevere, mo barog na lingkod samtang ni Anidris kalibutan. Amo na yung giam ko, salamatan sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Kaya atong ibasa usa ka encounter ni Apostol Paul ug ni King Agrippa. Ato ning na hinungduman nga si San Pablo naghimo sa iyang pagsaysay sa iyang tawag ay testimony. Diyon sa na midangat siya sa Roma, matubang siya sa na mga sumon niya naday tao na pwede din mapriso, pwede makasuhan dili tungod sa iyang nahimong sala kundi dili tungod kay nagwali siya sa pulong sa Dios. Topic, gi-accuse siya isay sala tuo resurrection. Mutuo sa paglakon sa Dios nga si Kristo mao ang first fruit sa resurrection, unang bunga na nagpakita sa iyang pagka-Diyos. Kaya kinili ang gospel of God, mutuo ka na si Kristo gibanaw sa Diyos. Kung siya mismo gibanaw sa iyong siya Diyos. So, atong gibutuan na ang tao na dili mutuo man si Kristo Diyos, di gid maluwas. Bisan mutuo pa siya si Kristo na matay sa krus, bayad siya sa lahat. Kung dili siya mutuo nga si Kristo Diyos, nga siya ang tanang mga role sa tanang mga leader sa una, siya lang ang gawa sa luglanan. Kaya katong mga magtugang tao, kato sila ni Bukadisar, kato sila ni Pharaoh, kato sila Alexander the Great, katong mga conquerors, mga lead, mga kings, wala makagawa sa ilang lugnanan. So, ang unbelievers before, ang magkapa-impyerno nila, katong mo reject, dili ko acknowledge ang deity. Wa pa may wali sa krus ni Kristo sa una. Mawita lang sa rightly dividing the word of truth. Mga tana ta, unsa man ay ang tuhuan sa tao karon sa malangit. Pareho ba sa atong gituan karon? Pero sa atong kriminal sa krus, naluwas ko siya pareho ba sa ato ang iyang gituan. Ito bang sa Golgotha, di ba na usang kriminal na po sa speaker. Ang nakaluwas pa itong thief, itong criminal sa cross, pareho ba sa ato? Ang nakapaluwas niya? Ang ato ay kasulti dili. Pero naidagaro nagwali mga pastor niya, ang cross lagi, ang criminal lagi sa cross, naluwas man. So, sa may gituan ni Kristo, dili ang kamatayan ni Kristo, dili ang cross ni Kristo, ang yung gituan nga, buto ko nga ikaw king, na kay kingdom, na umabot. So, mutuo ko sa iyong pagkahari. Remember me, when thou comest into your kingdom. Nalangit siya, karon dayon, mag-uban ta na ito sa paradise. Kita karon kung mutuo ta sa ituan na itong kriminal, dili tama kabaton, kaluwasa. Kaya dili na mo igiwali karon. Bisan pa sa panahon po ni John the Baptist,
kung repent ka kay mutuo ka, repent ka kay wala pa kay Dios. Di ka mutuo sa Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob. I-specify mo nila, isa may mong Dios. Ang Dios ba ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob? O may ganyan sila nga ako, muna akong gituan. Maluwas ka. Unya, hingapot ang panahon nga, dili sila mo, mato sila sa Baal worship. Tuo sila sa mga kanay naihiling iya sa Diyos-Diyosan. Muna siya ang karibal sa Diyos ni Abraham. At ito ganit kang tuo, labi na kayo mga milagro, ilang i-reject ang matuod nga Diyos. Muna, mga igsoon, sa panahon nga si San Pablo, unbeliever pa, yapil niya, nga duha lang ka punto ang atong tanawon diri sa, although taas ka itong reading, pero duha lang points na kung nakita, nga importante. Number 1, kanin verse 2 up to 11, referring sa pagka-religyoso ni San Pablo. Si San Pablo sa iyang testimony, gikan sa versikulo 2 nito sa 11. Ingon iya yung gingan si King Agrippa, I think myself happy because I shall answer for myself this day before thee, touching all the things which are things whereof I am accused of the Jews. Ilang nag-akusa, naman, I know thee to be expert in all customs and questions which are among the Jews. Wherefore I beseech thee to hear me patiently. Paminawa ko, pailog lang pagpaminaw sa akong istorya niya. Now, ang atong tanawon aning una nga si San Pablo, iyang gi-review ang iyang life as a religious man. Usa siya ka religious man. Kaya sumala pa sa verse 5, Pariseo siya. Pariseo, believer sa resurrection. Nagsunod sa kasubuan ni Moises, muna itong Pariseo. Ang Sadduceo, kauban nila sa Sanhedrin, sa Supreme Court, pero ang gituan, dili mo itong resurrection, dili itong angel. Muna kung atong i-differentiate, kung sa'y kalainan sa Pariseo, sa Sadduceo, ang kalainan nila, ang usang ito resurrection of angel, kaning Pariseo, ang Sadduceo dili. Muna ang patakaran sa Sadduceo, eat and be merry, for tomorrow is a death. Pahimulos sa kalibutan, mientras buhay pa ka. Ang Pariseo dili, sundo ni mo ang mga kasubuan, kay isang mamatay ka, narabay panahon na, yung mga tagtag-husay. So, naday mga tao sa una na nagunit ng Biblia, pero ang ilang katakaran na may Muslim sa kaya wala may resurrection. Walay panahon sa iyan na ginabuhi na sa langit. Wala yung inana ng tinubuan. So, ingon ni San Pablo, King Agrippa, ako i-review ni mo ang akong kinabuhi, ang usa ko ka-reliyosong tao. Ang akong activities na sa verse 2 to 8, zealous ko sa stricto na paagi sa relihiyon sa mga Hudiyo. Ingon ni San Pablo, hilabihan ako ka diputado. Munay term na gigamit ka fanatic ko nga sa tinuan sa Jewish sect, kining sikta. Zealous ko siya sa stricto mapaagi pagsunod sa kasubuan. Gani sa panahon ni Solomon, ingon ni Solomon nga, hinumdumi ang Diyos sa adlaw sa imong may kusog ka. Remember your Creator in the days of your youth. Sa Ecclesiastes 12:1. Kabasa nato. Unya, sa katapusan ng part sa Genesis sa Ecclesiastes 12, giklaro dito nga, ang tibuok katungdanan sa tao, the whole duty of man is to obey the law. Kaya man si Solomon sa kaya, ako nadato na ko, nahimo na ako ito na ng mga project, pero kakawangan di sa tanan. Kawangan, imo ni Solomon. Muna yung sisaw lahi, ang mayo di ay, musunod ay ka sa kasubuan, musunod ka sa Diyos, mientras buhay pa ta. Muna siya ang tibuok katungdanan sa tao. Karon dili na
Si San Pablo magpamatuod nga dili na mo'y tibo katungdanan sa tao sa Old Testament na. So kung mabasa mo Ecclesiastes chapter 12, verse 13, 14, verse 12 to 13, ang whole duty of man dili to obey the law. Dili ang pagsunod sa kasuguan sa mga Parisiyo. Ano man? Ingon na si San Pablo, o ganun na akong ginrelate, ang akong kaagay sa religyoso ako. Kaya naman, gani, pwede na ito i-persecute ang mga tao nga dili musunod sa tinuan sa mga Hudyo, sa Judaism. Ako silang pamatyon. Verse 9, 10, 11. Amo silang karalon. Sa ito pa, kini di ay religiyo, mo'y usang paagi sa yawa na maipirnong tao. Sunod ka sa kanang sistema subo sa relihiyon, maipirnong ka. Pamatunan na ito. Pilipos paliw niya sa Philippians chapter 3, verse 4 to 8. Atong dumagan ang isulti ni San Pablo. Kay basi kayo pa na ito nga ang orientasyon sa ikinabuhi religion, yapon, nutan, simba, ang malangit. Dili man mo sa palangit ng tanan. Kani atong good work, ang ayon yun nga, pag musimba ganit tag good works, kanang related mo ni Kristo. Dili na religion, kundi relasyon. So, palihan niyo, Philippians chapter 3, so good sa verse 4. Hingon dire. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath wished that he hath whereof he might trust in the flesh, I more circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Concerning zeal, persecuting the church, kay dili sila musunod sa among sikta, amo na silang pamatyon bahime, kanang dili musunod sa amo ang tinuhuan ni San Pablo. So touching the righteousness which is in the law, blameless, way kasaway. Ingon San Pablo, sa akong kinabuhi, wala mo'y kasaway. Sunod ko sa 7, but what things were gained unto me, those I counted loss for Christ. Mga biya yung tanan, naway ko loss. Yeah, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but down, that I may wait Christ. Sa ito pa, sa panahon ni San Pablo, iyang giklaro na, sa unbeliever ako, apil siya pagka-religyoso ha. Sa panahon na ako, usa ko ka-reliyosong tao, unbeliever ko ni Kristo, kaya akong pamatyon ng iyang mga sakop, ang letter flock. Kato silang San Pedro, kato silang San Juan. Hanting mo na ni San Pablo, katong mga disciples, manago lang kay pamatyon na niya. Pero sa ina siya, pero King Agrippa, sa nag-encounter ni Kristo sa dalan sa Damascus, sa untong dako, nagpakita, hingingon man si Kristo nga, Saulo, nga nung gilutos mo kunin mo. Nga ang iya rin gilutos, nga church, si Kristo ang himbati dito sa langit. Sa ito pa, siya ang kung ato ning ipareho sa Grace Galon, siya ang head, kita ang body, kung naay mo buhat magpaayo sa body of Christ, kung naay mo condemn mo persecute sa body of Christ, Kristo ang may mong aray. Kung naay tabangan sa church o individual na related ka Kristo, si Kristo ang may mong, ay panahon nga, yun ato ko dito sa yutat, hintabang mo. Na-recollection niya mong nakagod. Nga naman, kay kita, masugot mo sila yung body of Christ na. Mula yun ni San Pablo, oy, magkabang magani mo, isig katawa, ilabing na yun sa mga lawas ni Kristo. Asa na ito nababasa sa Galatians chapter 6, verse 10. Na magay-mangutang ninyong unbeliever ninyong utang, nagay believers na mangutang, mas tagay. Ganun man, Galatia 6:10. Ilabing na yun sa mga sakop ni Kristo. Ingon ni San Pablo. So ingon ni Kristo. Sa ulo, anong gilutos mo kunin mo? Kinsa maka?
Isa may ginutos ni San Pablo, di ba, ang letter fla. Yung si Kristo man may bakya. So, tingnan ni San Pablo, let us not become tired of doing good. Kay mo anir ka if we faint not. Pero especially to those who are the members of the household of faith. Siguruhon ko na. Munang, may nga nataron nga, hindi mga igsoon sa Ginoo, sama malikatlos sa igsoon sa dugo o sa unod. O malabaw pa, namay ako na kung ilan, dili niya close ang iyang manghod magulang, mas close niya itong kauban si Baal. Kunin natin yung realidad ngayon na mga versikulo. So, ingon ni San Pablo, sa unbeliever pa ko, sa religious man pa ko, muni ang simple kay outline sa akong kinabuhi, paresiyo ko, istrikto ko sa akong reliyon, unya, pwede ganin ako pamatyod, i-persecute ang mga tao, hindi pamembro na mo, anak San Pablo, santo pa, hilabihan niya kapag salig sa unod, grabe niya pagsalig sa reliyon. Pero tanawan ninyo, sa verse 12 up to 23, ang ikaduha o tatapusan ng punto, ang pag-review ni Paul sa iyang pagka-redeem, pagka naluwas na, sa naluwas na siya. Tanawan ninyo ang verse 12. Hiningon siya rin, whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priest, at midday, O king, I saw in the way a light from heaven above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me, and when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. Magigsoon, sa pagsangyaw, pagkakabing ni Paul talagsaon, unique, kaya naman si Kristo, yun mismo ang introduce yung pagalingon. Na may ibang na nag-evangelize na to, di ba? Na nag-witness. Pero sa panahon, kumaw siguro kung si San Pablo, ilabihan niya tunay, kaya kininig atong pagkatunay na Kristiyano, depende sa history sa atong pagkakabing. Na may ikaw, ano sa mga pagkakabing? Ay, kung ano magugto, nakabay ng istorya na ko, niya, ginlan ko may tungkol sa way of salvation. Yan amay upan na matukag na pabautismo, yan ako binadunggan na sunod ka sa sugo, yan ako yung nagsunting, simba ka sige, langit ka, anak. Hangtod nga nag-encounter, na nag-isulti na ito. Ang atong kaluwasan, dili sa atong simbahan, dili sa atong reliyon, dili sa atong maing binuhatan, kundi sa imong pagtuo sa gihimo ni Kristo dito sa krus. Kung sa may history sa atong conversion, palihog ko na ninyo, naabang mo sa Ephesians 1, chapter 1, verse 12 to 16. Basta nakaambit mo na nga dramatisisyon sa atong pagka-convert, sama sa hintil, kiniginawag part of Gentiles, kining sa Philippians 1, 12 to 16, ano man ang usap sa possibility sa tunay na mahimong membro sa body of Christ. Yun rin. Ephesians 1:12, and that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ, in whom ye also trusted, after ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, tuhan mo ang may tungkol ni Kristo sa iyang death, burial, and resurrection. You were sealed with the Holy Spirit of promise. So doon na usay, hinsalin ka, tungkol kay naminaw ka. Kaya namay ang pangaligid naminaw. Namay kayo panagpakita ng naminaw, pero sabot. Pero tanawan ninyo ng detalye sa 13, in whom he also trusted, after that he heard the word of truth. Kanang imong gipaminaw, klaro yun the word of truth, ang gospel, the gospel of your salvation. In whom also, after that he believed, trusted, na i-believe, puros mga past tense, no? Saling ka sa pulong na imong ipaminaw, unya may tuo ka sa Ginoong Kristo, pagkaman gisilyuhan ka sa Holy Spirit. Meaning, nga ang tinuod yun nga may Holy Spirit,
Di mo guta ka-check ini. Insam ba niya itong mga membro ng Holy Spirit? Kung saan niya pag-determine? Kaya ingon man nga, minaw ka sa pulong. Objectively, gayon, isalin ka sa detalye sa Gospel of Christ. Matay doon naman na. Sa isalin ka, ito ka, isilyuhan ka sa Espiritu Santo. Kung saan pa ninyo, nabatay kayo, kung saan ato pag-determine na ikaw believer, na ikaw believe, faith, ikaw tunay, radical na Kristohanon. Rooted. Namoy lanan, pananglitan. Ang nabiro na itong basis, verse, na kay passage. Muna, when ka rin, kung huwag kay verse, kung lisod niya, muna na kang abogado na walay Republic Act, wala kay basahon na basis. Isa man ang mga may lawyer, kanang po sa anong makulita. So ito kayo sa Republic Act. Bansa. Pagka wala kayo na, nakita ang mga membro sa Body of Christ, kung wala gani mo versikulo, wala gani mo artikulo, Nakulitan po rin. pigaw yun. Sa usa, napag yun. Kung wala gani, nagbuhat gani kagsala, pero na makakan, nawat kan, balikas ka. Wala gani maghilak sa sulod, palihog sa kanyete. Ephesians 4:30. Nabang daw sa kaya lang, murag wala rin mo, unbeliever ka. Kaya tanawan niyo, Ephesians 4. Modernidad, usa-usa lang niya, pero number 1 dito, text na kay versikulo. Sa 4:30, may ang versikulo. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ayaw ninyo pasakiti ang Holy Spirit nga naa ninyo. Sa ito kami, ako napangawat ko, para magwala. Ako nagkapatay ko, marang magwala. Pero ang versikulo, indicate man, ang tao ko ng luwas, na ay makonsensya na isakitan sa sulod ang Diyos mismo. Kemudian berkata dengan Dios ni Holy Spirit. The Holy Spirit is God Himself. Himself. Person. Kung ang Holy Spirit, person, niya, Dios siya, sakitan siya. Ayaw siya, pasumpahan siya. Jadi kung siya makugot. Kaysa una, intervene siya. Sa panahon sa intervention sa una, grabe yung intervene ng Diyos. Direct. Karon sama-sama siya paagi mo intervene na to. Paagi rin sa Word of God. 2 Timothy 3:16, 17. Profitable ang Word of God nga mo doctrinate, mo reprove, mo correct, mo instruct. Ana ra din yung Biblia. So karon, number 1, ikaw ni Paul, under sa akong pagka-redeem man, sa akong natubos na tao, dili na ko religyoso na tao. Ang ako aron redeem na tao, naluwas na. Number 1, ako yung history sa akong conversion. Magka-relate mo, mo-challenge ko gamay ninyo, masubay ba sa kang kasabot na si Kristo yung mga nang naluwas niya, isiliwan ka sa Holy Spirit niya, karoon na di na kumahadlok maglinaw, di na kumahadlok end of the world. Di na kumadlok mamatay. Kaya naman, secure ko. So, gawas na secured ka, assured pag yun. Kaya doon naman nagkarela ng insured, secured, assured. Kanang assured, isyo ka na mo, debate mo, muhatag mo pasaling. Pero damay ba nga, suwito sa insurance, sa business, hibaw mo, dipinsa sa palisi. Suwa siya, hindi siya assured. Although insured siya. Muna sa atong exo, number 1, sa verse 12, 13, 14 sa pag-relate sa Pablo dito kang Agripa, iyang iklaro nga, hikukor ang akong conversion sa dito sa Damascus, kanya ang nahitabo sa uban, Ephesians 1, 12, 13, 14, hanggang 16. Nahitabo na ako. Number 2, pagka na-check na ni Pablo ang iyang conversion, verse 15, 16, 17, 18, ang iyang komisyon, ang sugo. Kung saan nagsugo sa iyang, kay dili niya matarong
nga ang Kristohano na luwas, why komisyon, why mandato, why ministry? Dili, ay nagsukot ang yawa na naglimbong nato nga. Luwas lang mo. Naadi ay bisag pinsa sa sugilanon sa Biblia, luwas lang na nagpinala. Kanang nagpinal, mo'y aktog yun nga nagkadawat sa ni Kristo, nga wala ay panahon nga ngalagad siya. Muna exempted siguro. Nang last terminal point sa iyang kinabuhi. Ay, yun, gani ka nakadawat yun. May tanga itong mga igsoon na suwito sa Gospel of Christ kay so pa rin mamatay o may naman kay maristol ko ng hearing ani 100%, ito mo na. Last chance. Nga ang sa last chance yun sa tao sa final, makadungo kita, balag bumuo na sa una. Grabe, no? Ang importante dire, matagaan siya sa informasyon, sa Gospel of Christ, sa ito pa, check ang iyong conversion. Now, doon na di ay appointment kada sa. Si Pablo di-appoint to be an apostle to the Gentiles. Roma, Kapitulo 11, versikulo 13. Roma, Epistle 3, 1 o 2. Ingon ni San Pablo, kini so nako wani gi-refer ni San Pedro sa ako katong mga nauna na ako ng mga apostol. Wala na sila gi-refer sa ako. Papasa na to sa Galacia 2. Kanang Roma 11:13 nagpamatuod nga si Kristo gi-commission gitawag aron apostol nato nga hindi dili para sa Israel. Kaya nag-meeting ni sila sa Acts 15. Magsabot na ninyong 12. Ako, matos mga hintil, kamo ato mo sa nalawalang kandiros banay ni Israel. Ang inyong gospel, repent at bibagtay sa ako, tuhuan na si Kristo, matay ng ibong lumanhaw. Sampo na itong sampo. So, ayun ni San Pablo, ang komisyon sa ako, na ay bagong informasyon gihatag sa ako. O ang ako isulting nini. O wala na ikatabang si Espiritu na ko, kailangan niya wali dito sa buhat Kapitulo 2. Ang naluwas ng mga Hudyo, lagi ito yan giwali. So, paningong tulong ka niyo sa Galacia 2 City. Di ba nanugid San Pablo, maway, gikadugang na ko ang 12. Kapitulo 2, versikulo 7. But contrariwise, dili likewise, contrariwise, but contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of the circumcision was unto Peter, for he that wrote effectually in Peter to the apostleship of circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles. When James, Cephas, and John, who sent to the pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the heathen, and they should unto the circumcision. So, kita, ang challenge din na ito, naluwas na ta. Nakanunan mo kung sa'y isugo sa Diyos mo, kung sa'y kaya mo, kung sa'y kiniyan mo, kung sa'y ika-contribute mo para sa buluhaton sa Ginoo. Uwa man na siya'y pugsanay kay usahay mo kung hingaan ng church niya, ikaw, may pa, maani ka, ma-offend pa naman ba, labi nagdako ng posisyon sa gawas. So, ang mayan kaya hindi si Apostol Pablo, abogado ko gini, membro sa Supreme Court. Hindi naman siya nga, ikaw ba si Kristo nga, pagkaluwas niya, ilas ko siyang lordship, na Ginoo siya, yun siya, sa may mong gusto Ginoo, sa may pisugo na ako. So, sa ito pa, bisag, ngayon sa presidente sa ulas Amerika, ito si Jimmy Carter, siya ganit ay responsable ng Habitat for Humanity. Kita na to sila nagkuyog simulas dito sa England Bakulo. Kay asa na ng Habitat for Humanity na ato niya karon wala na siguro sa Carter, iguang na mo ito kayo. Tanto siya, presidente, pero Sunday School Teachers Baptist. Guilty siguro siya na sa iyang pagka-presidente sa Amerika. Huwag siya mandato, huwag siya komisyon, wala siya pula. Abi ninyo, pagka mo ila ka sa Lordship sa Diyos o ni Kristo, supposed to be, ikaw, salamat nga naluwas ko. Pero sa akong existence, na ako'y 20 na din may kalimutan. Na ako'y pulo na lang, na ako'y 5. Kung sabi akong na profitable na akong ginabuhi.
Human ko naluwas, pero ang kaluwasan, ato lang ito nga hitabo, hindi na paagis sa pag-alaga. Anak naman, di ba? So, conversion, dayon ni commission. 2 Corinthians 5, 18 to 21. Ingon sa Pablo, ako, ambasador, ako gitugyanan in Christ state, ako naghangyo sa kalibutan, nga reconcile mga tos Diyos. O sa church po, pag kung sa'yo itong ikatabang sa ministry, kaya naman San Pablo kat Timothy, make full proof of your ministry. Ipadayat, ipaklaro nga na kay ministry. Kaya mo ang panahon na dili na ka-minister kay di inutil na ka. Na naman, madahan mo palang exalin sa ministry ng tao na hindi kaila sa kalingon. Kaya mo gali ka na ko hapit, may mo pa ng tagaan ka ng komisyon, ka na pang mandate. So, ana na takpan to. Unsa ka function. Maningid na taron ang ako ron mukantay dito. Kini ati si Bano ay sulok kay yung bahala na tuloy. Talaga sa nay panahon nga kini ato mga singer kini may linya sa music. Murilder sila kaya message mismo kanta makakuha na makatandog sa namino. Klaro na po ang message ang pulyong. Kaya na may sign kanta ta way message ni makuha. Tono ra. Klaro yun nga makuha ang gimmick sa ang sabot sa kanta message. Ano ba yun? Magka-minister man na anak na makakaya. So kita diha ang magkapanili. Lahat ay pare-pareho sa Onesimus kung marikol na ito. Useful na Christian. O na ako'y Christian nga useless. Na ako. So, katapusan. Last sa relate ni Paul, verse 19 to 23, ana man niyang isulti. Ito na idogang sa iyang conversion, sa iyang komisyon, o sa iyang whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision, but showed first unto them of Damascus and at Jerusalem and throughout all the coast of Judea, and thereto the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works made for repentance. For this causes the Jews caught me in the temple and went about to kill me. Sa akong pagka-active, sa akong pag-function sa komisyon, yung sugod na ako ni Kristo, having therefore obtained help of God, I continue unto this day. Ipadayon ko, ilahutay ko, ako di ko anang off and on, di ko anang lingas pugod, o di ko anang nanalagan, kaya siya una atong yagin mga bulan, ugtuig, karon hay naman ka. So anak ko na uban. Unsa may kasulti na ito, anak, kailangan ko'y mabiktima na. Nawa na. So yung sabi, having therefore obtained help of God, I continue unto this day, witnessing both to small and great, seeing none other things than those which the prophets and Moses did say should come. Kaya mabot man si Kristo, kanang giwali nila sa propeta o ni Moses. Kanang Kristo, that Christ should suffer and that he should be the first that should rise from the dead and should show light unto the people and to the Gentiles. So, din niya alay putuwa. Nindun kayo pala sa susunti ni San Pablo, siya, King Agrippa, ako sa ako magkakabe, kung sapat kumit na ako sa bulauto ng isugo ni Kristo, hanggang nung nagpadayong bayadyan ko. Sa may gimik, ang ikatulo, sa iyang conversion, sa iyang komisyon. Kung sa may ikatulo, gimen in verse 19, 20, 21, 22, 23. Meaning, King Agrippa, consistent ko na tao. Sisunod ko, hanto doon na agad ko. So, matutal, consistent na tao. Kaya laban tayo sa tao, inconsistent. So, usap ka ba? Kalong si manahada, pagkasunod bulan na, noon na po, inconsistent ito ka na. Ngunang sa atong panimalay, magkaubang ganin mo ng mga consistent yung tao, makasali, na iso mo magubang sa pagsulay. Pero mga inconsistent ang tao, ay sabta na lang, kaya alabuto na.
Di ba? Wala naman ang komentaryo na higlikoy na po. Mga igsoon, kining versa sa sultan ni San Pablo nga naghiskot siya sa iyang terrible in persecution. Paul is faithful always. Tingubay siya sa message sa heavenly calling. Iya man nagklaro na si thesis. So palihog sa kuno niyo sa appeal sa itong concluding passage kining Acts 20 17 iatras na ito gamay. Kaya may kaagis San Pablo sa iyang consistency. Usahay mo kini mong atong timpla no. Mude mo ko di na mo ko sangway melancholy o phlegmatic. Ito naman na mga temperament. Si San Pablo, spirit-filled Christian yan. Spirito ang iyang ikalimang temperament. Move siya sa Holy Spirit. So, pagka-move ka sa doktrina, sa Word of God, dili magdepende sa emosyon, dili magdepende sa gana, dili magdepende sa mood, kundi magdepende sa conviction. Sa iyahang kanta nga, I know whom I have believed. Di ba? Kami nagkumpos sa kanta, oy, nasayod ko sa akong ituan. Muna nindot. So, yun din sa verse 17 sa Acts 20. And from Miletus, ingon ni San Pablo, Acts 20 verse 17. And from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church, and when they were come to him, he said unto them, we know from the first day that I came into Asia, after that, what manner I have been with you at all seasons, serving the Lord with all humility of mind and with many tears. Kung pa rin kanang concert yun, kaya muhilak na rin siya din. And temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. Grabe ang iyang encounter. And how I kept back nothing that was profitable unto you. Di mo na ko hikawan. Kung sa'y makahayo ninyo, lunod patay ko, mga Kristohanon. But have showed you and have told you publicly and from house to house. So mag-Bible study in public, house to house. Ako ningin mo, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesses in every city, saying that bonds and afflictions abide in me. Kakibat kaluhan ako ng Pablo ng mga kalisod sa Tanalaga. Kay pioneer man siya sa churches. Siya may nag-ubab. 24. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course. Kung manong ginina ko niya akong kurso. Kung saan kasi nag-kurso? Para sa eskwelahan, huwag ang kurso sa eskwelahan. Kanang kurso, kalabuto na. Ako ginayin, manong niya akong kurso. Ganayin pa naman, naman kay kurso. No? So, iklaro nyo, I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the Christian. Munang tuod ko ka, ang Kristohanon ron, lisod tang tanon sa germ sa relihiyon, sa gimmick. Ang nindot yun ka nang nakapagkay encounter ni Kristo, kasabot ka sa karosa, kasabot ka sa imuhang purpose ka sa kalibutan. Kaya umakar kasabot sa imong purpose, buhay ka, patay na ka. Kaya nga naman, failure sa pagtangson sa purpose sa Kristohanon, patay na naman. Sama ng babae ngayon, patay naman na siya sa iyang panganak. Di na manganak. Anong puntuha? Ang purpose niya para manganak, di na manganak, patay siya dito. Yan, may nabintang. Wala na mo nag-upan doon sa imong minahal. Kung sa malay ito yung gugma, ngayon siya, ay patay na. Meaning, ang purpose ba nga, nahiyosa sila, wak na. So patay na po, after all, ang meaning sa death is separation. Kung mayon ka niya ang espiritu kalag, nabiyahan na mo ning lawasa, kay nabuslot naman na yung hero, o nadatugan sa linog,
Biyana niya, patay na siya physically. Kaya naman, ang purpose ng lawasa, trabaho po ta, muli po ta, yawa naman. So, tanang klasis kamatayon, yung ka, depreso ka, PW, person with PDL. Kung mayroon ka ni PDL ka, meaning socially dead ka, patay ka socially. Palayo ka sa katiliman. Munang ka ng mga PDL, patay ka naman sila temporarily, samtang pamuman ang sentence. So, ngayon sa ang atua din rin nakita sa San Pablo, buburin kayo, ang relihiyon makapayperno sa dili kaluwas. Ang relasyon may magkaluwas. Kaduha, i-check na ito itong conversion na itong komisyon ng ang atong consistency. Tapusan na itong kasama, 2 Timothy. 2 Timothy chapter 1. Verse 8, 9, o 12. Luto ni magulong kape, no? Pinabawa niya po bulan. 2 Timothy 1:8, may rin. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the affliction of the gospel according to the power of God, who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles, for which cause I also suffered stigma. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Diyan ay ikuha ko ng kumpos ng sandali sa 2 Timothy 1:12. So mahinaw ta, kining biography ni San Pablo, maka-replicate, maka-ambit. Salamat kami, Amahan, sa imong pulong. Salamat sa higayon na kami naglungtad ng kalibutan human may naluwas o among gihimo na objective na ang among kinabuhi makapahimok ninyo. So, nining bahay na amon na ilang sa imong pulong na akay ng himo na may makapahatag na mo knowledge o mo prompt na mo aron kami mo move to action, mo mobilize sa imong anak. Amon din giampo sa ngalan sa Panginoon Kristo. Amen.